Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Ating pong ipinagdiriwang ngayon ang Miyerkules ng Abo. At ang mamumuno sa ating banal na misa ay ang ating Kura Paroko, Reverend Father George D. Peligro, OAR. Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Alalahanin mo na ikaw ay galing sa abo at babalik din sa abo. Ito po yung babanggitin ng pari at mga lay ministers mamaya po sa bandang huli ng ating pagdiriwang para sa paglalagay ng abo. Mga kapatid, mahalaga po ang araw na ito. Mapapalad po tayo dahil kasama po natin ang buong simbahan, ang ating bansang Pilipinas para sa pagbubukas ng panahon ng Kwaresma. Lahat po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magbagong buhay. Ikaw ba, kapag binigyan ka ng pagkakataon na magbagong buhay, pahalagahan mo ba? Lahat po ng pagbabagong buhay ay nag-uumpisa sa pagpapatawad. Kaya humingi tayo sa Panginoon ng kanyang kapatawaran at awa dahil sa ating mga nagawang kasalanan. Lahat po tayo inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pagkipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Mahalagang panawagan at pagpapahayag ang isinisiwalat ng propetang si Joel. Marapat tayong magbalik sa Diyos sapagkat puno siya ng kabutihan at habag para sa atin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magpalikloob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin na saan ang inyong Diyos. Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Si Jesus ang larawan ng biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin mula sa kasalanan. Kwaresma, ang panahon kung kailan dapat tayong higit na mapalapit kay Jesus sa kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Tinatawagan tayo ni San Pablo na malugod natin itong tanggapin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo
sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhig sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya'y binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhig namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapag ngayo'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, wag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithigan kalooban. Halina tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal ng panalangin at ulay. Kinabangan ang dulot ng bagong tipan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pag-itang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang makaingay ito, katulad na ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito. Kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong
magbukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala kapag ikaw ay nag-aayuno. Mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihan, ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Brothers and sisters, bago po natin pagnilay-nilayan at balikan ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, sa inyong lahat po maraming salamat sa pagdalo sa ating pagdiriwang ngayon, Miyerkules ng Abo. Happy Ash Wednesday po sa inyo. Parang kakaibang pakinggan. Ash Wednesday, Happy Ash Wednesday. Katatapos lang po ng Valentine's Day at sinasabi natin, Happy Valentine's Day. Kanina may tinext ako, sinabi ko, Happy Ash Wednesday, walang reply. Malamang walang load. Pero baka mamaya, hindi niya nakuha ang ibig sabihin nun. Mayroon tayong Happy New Year. May Happy Valentine's. Dapat, sa pagbukas natin ng panahon ng Kwaresma, buksan natin ang Kwaresma ng punong-puno ng tuwa. Kaya dapat Happy Ash Wednesday. Hindi porket Kwaresma, hindi porket maging Semana Santa, malungkot na tayo. Dapat hindi tayo malungkot, kundi dapat maging masaya tayo kasi sabi ko nga sa umpisa ng ating misa, mapapalad po tayong lahat dahil muli po bubuksan natin ang panahon ng Kwaresma, panahon ng pagpapala at pagbabagong buhay. Brothers and sisters, sa lahat ng simbahan sa mundo, sa Pilipinas, ang panawagan po sa ating pagdiriwang ay ang magkakaroon ng good life. Taas ng kamay. Sinong gusto ng good life? Mayroon tayong tinatawag na long life. Mayroon din tayong tinatawag na good life. Ayoko nang magtanong sa inyo kung sino yung gusto ng long life kasi siguradong 2 kamay ang itataas nyo. Sino ba namang ayaw ng long life? Pero ang panawagan ng ating liturhiya sa araw na ito ay wag lang ang long life, kundi good life. Sabihin nyo nga, good life. Mahina, good life. Galit naman. May nagsabi, long life may not be good enough, but good life is already long enough. Ulitin ko ha, para magkaintindihan tayo sa umpisa ng ating sharing. Kasi sabi ng sabi yung pari, baka mamaya hindi naman nakarating sa ating mga pagkakaintindi. Kasi sabi nga nila sa panahon natin ngayon ng pandemic, maraming bagets. Alam niyo yung bagets? Mga bata, bagets. Mga matatanda, bagets. Kasi ang mga matatanda, bagal makagets, kaya bagets. Ingat tayo ha. Long life may not be good enough. Pero good life
no matter how short, is already long enough. Amen? Kaya panawagan sa atin po mabubuting ginagawa. Paulit-ulit po sinabi sa ating ebanghelyo na kapag ikaw ay nabigay ng limos, kapag ikaw ay nag-aayuno, kapag ikaw ay nananalangin, mga mabubuting gawain po yun. Kaya sa panahon ng Kwaresma, ito po yun. Pero huwag nating kalimutan ang sabi ng ebanghelyo. Huwag mong gawin yun para pakita tao. Maglimos ka. 500. Bago mo ilagay doon sa uslo, ginagaway-gaway mo na. Manalangin ka, pasigaw. Kapag nag-ayuno ka, kulubot ang mukha para malaman na gutom ka, wala kang kinain. Maliwanag po sa ating ebanghelyo ngayon gawin mo yan sa lihim kung saan siya lamang ang may mga mata na tumatanaw sa atin. Better to be seen only by God in secret, pero with value, with grace, than to be doing things to be seen by so many people, pero wala naman siyang kahalagahan. Ito po yung turning point sa ating panawagan ngayon, brothers and sisters. Do good things, pero be sure na hindi panglabas, kundi nasa kalooban natin. Madalas po nating sinabi, lalo na si Father George po, ulit-ulit kong sinasabi before good things happen outside, good things happen first inside. Bago po mangyari yung mga magagandang bagay sa labas, saan po dapat mangyari yan? Sa kalooban natin. Kapag hindi po nangyari dito yan sa puso natin, sa isip natin, yung mga bagay na yan, mahirap po mangyari sa labas yan. Kasi sa totoo lang, sa filosofiya, sa psikolohiya, sa teolohiya, sa totoo lang po, bago sa labas, dapat dito manggagaling. Amen? Ang example ko dyan yung luto Pag nagluto ka, sasabihin mo, gusto ko ng sinigang para bukas ng tanghalian. Anong gagawin mo? Ngayon pa lang, ginusto mo na. Pagdating ng kinabukasan sa umaga, pupunta ka ng palengke, i-execute mo na yun. Pupunta ka ng palengke, anong bibilihin mo doon? Yung pang sinigang. Alam na naman pang kare-kare. Gusto mo sinigang Kaya, pagdating ng umaga, pagdating ng kusina, nangyari na yung kakainin mong sinigang. Ngayon pa lang, ginusto mo na, kaya nangyari kinabukasan. Yun po yung ating narinig sa Ebanghelyo ngayon. Gawin mo ang panalangin sa lihim. Gawin mo ang limosna sa lihim. Gawin mo ang pag-aayuno para naman hindi ka makita, ibandilyo mo pa. Hindi. Kailangan gagawin mo yon para sa sarili mo. Brothers and sisters, mapalad po tayo sa araw na ito dahil po pinaalalahanan po tayo. Tayo po ay galing sa abo at doon din babalik sa abo. Napakagandang mensahe ng simbahan. Bakit kamo? Dahil kung hindi man lahat, marami sa atin nakakalimutan ang ating pinanggalingan. Abo, akala mo kung sino na tayo kapag nakapag-aral tayo, nakapagtrabaho tayo, kapag nakapagkaibigan tayo, kung ano mga nangyayari sa ating buhay, taon-taon, araw-araw, nababalot tayo sa kayabangan, pride. Nababalot tayo sa
kasakiman, greed, nababalo tayo sa kasalanan, sin. Kaya pinaalalahanan po tayo ngayon, alalahanin mo, ikaw ay abo at babalik din sa abo. Tayo ay pinaalalahanan na dapat magpakumbaba sa lahat ng panahon. Humility. Alam niyo yung salitang humility? Ay galing po yan sa salitang Latin, humus. At pag sinabing humus, earth, dust, soil. Kaya yung humility, ayun po, talagang pagpakumbaba. Hindi yung magpapakataas. If you want to become humble, you go down. You are humble. Kaya sabi ni San Agustin sa kanyang mga disipulo, in order to enter the kingdom of God, you need 3 things. First, humility. Second, humility. Third, humility. Napaka-importante ng humility, pero napakahirap. Yung humble tayo. Sino nga sa inyo ang humble? Mayroon ba? Buti na lang. Puro humble tayo lahat. Yung humble, akala natin madali lang, napakahirap. Sabi ni San Agustin, the moment you think you are humble, you lost humility already. Ganon ka-critical eh. Akala mo, magpapakumbaba ka na, sa sandaling iyon, nawala na yung humility na yun. Pero, the only way to heaven is humility. Alalahanin mo, ikaw ay mula sa abo at babalik din sa abo. Sa ating pagdiriwang, hingiin natin ang lakas mula sa Panginoon. Panginoon, tanggalin mo ang aking kayabangan. Tanggalin mo ang aking kasakiman. Tanggalin mo kung anuman ang mga masasama. Sa loob ng panahon ng Kwaresma, naway tumugon tayo sa Panginoon tungo sa kabanalan at ating kaligtasan. Amen. Magsitayo ang lahat. Gagawin po natin ang panalangin po para basbasan natin ang abo na gagamitin natin. Pero ang pagbibigay ng abo ay gagawin po natin pagkatapos ng komunyon sa bandang huli ng ating pagdiriwang. Manalangin tayo. Ama naming mapagpatawad, kinugkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pasok natin sa
panahon ng Kwaresma. Inanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ating isama din sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid na hindi nakapagsimba, kagaya natin, nasa bahay sila o nasa biyahe sila. Ating mga kapatid kaibigan, ipanalangin natin sa Panginoon na kagaya sa atin, tayo ay sama-sama magbalik loob sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin. Nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupong lahat. Magsitayong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagdalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinarangal. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw magkalantan ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming administrador at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagdapatin kaming lahat ng makasalo sa buhay na walang wakas. Kay San Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyag ng puso niyang si San Jose,
mga apostol, San Agustin, San Ezekiel, San Nicolas, at lahat ng mga banal na muhay Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpuri sa karangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsitayo ang lahat. Tayo ay tinuruan na manalangin ng ating Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin na binigay ng Panginoon sa atin. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasatiliw sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinamabigyan ng ikilang araw ng pagpapahayag ng tagpagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan mula kay Kristo. Kapayapaan sa iyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis
Kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus ang siyang nag-akay ng ating mundo, ng ating bansa at ng ating buhay tungo sa daan ng kabanalan at kaligtasan. Mapalatag lahat ng iyahan sa kanyang huling hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala po sa pagtanggap ng komunyon, habang tayo po ay nakapila, maaaring alisin sandali ang ating mga face mask at isubo po agad ang ating banal na hostia. Maraming salamat po. Sumawag sa bawat puso mo.
bago po natin gawin ang huling panalangin, muli po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo ng ating Miyerkules ng Abo, sa umpisa ng ating Kwaresma, maraming salamat po. At pagpalain tayo ng ating Panginoon. Makita natin ang ating simbahan, parang simbang gabi ang dating, no? Marami na po tayo. Sana po hindi tayo lumabag sa ating mga guidelines, sa protocols, dahil po may mga bata din naman. Baka mamaya sobrang magkalapit tayo, pero alam ng Panginoon, nandito tayo kasi gusto natin manalangin para sa ating kaligtasan. Dahil po marami tayo ngayon, parang chance ko na rin na i-announce sa ating lahat na malapit na po ang opening ng ating Golden Anniversary. Yung pinapanalangin po natin ng halos 2 taon, sobra ng 1 taon, 1 month to go, opening na po tayo ng foundation anniversary ng ating parokya. Palakpakan po natin ang ating simbahan. At dahil doon sa panawagan na yun, sana po, yung ating mga festivities, kahit simple, kahit modified, mag-umpisa po tayo ng March 15. At araw-araw po yan sa loob ng 1 linggo. Para ang ating parokya ay magkaroon ng chance to thank the Lord, to pray to the Blessed Virgin. 1 linggo po yan, from March 15, 16 hanggang March 21, Sunday. Pansin po nyo, yung tarpaulin natin nasa labasan po at malamang nasa webpage din natin sa ating parokya, sa Facebook, para sama-sama po tayo na mag-celebrate ng ating Golden Anniversary. Alam nyo, sa umpisa pa lang ng preparasyon natin, ang aking damdamin, ang aking paniniwala itong 1-year Golden Celebration ay chance natin makatanggap ng sobrang biyaya na hinihingi natin sa Panginoon. Kaya dapat handa po ang ating mga pamilya, handa po ating mga sarili, handa ang ating parokya na tumanggap araw-araw anumang biyaya mula sa Panginoon sa tulong ng mahal na Birhen. Yung biyaya na yan, asahan nyo. Manalangin lang tayo, magtiwala lang tayo. Siksik, liglig, hindi lalampas. Siksik, liglig, umaapaw. Pinapaabot ko yan sa inyong mga puso, sa ating mga pamilya. Sikapin po natin na sa loob ng 1 taon, ang ating Golden Foundation Anniversary ay mapalad tayong lahat. Amen. Manalangin po. Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot ng kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa pagpapahid o pagbibigay ng abo, kung saan po kayo, hindi na po kayo kailangang kikilos o pupunta sa loob kasi mismong mga lay ministers po ang pupunta sa inyo. Mayroon po tayong mga stations, station 1, 2, and 3, and 4. Hintayin nyo lang po yung mga lay ministers at darating naman sila para sa ating pagdiriwang. Sumain niyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magsiupo po ang lahat. Mula sa lupa,